Salamat young people. Sige, dito sa inyong song na The Steps of a Good Man from Psalms chapter 37, verse number 23. Well, karon punta, ang atuang speaker karon, gihangyon ako siya, and last Friday, nag-attend yung youth rally sa mga young people dito sa Verian Mental sa church na ni Pastor Jet Fernandez. And then, kung mga young people, ito na ay meeting, preparation para sa youth camp. And ang team from Mount Calvary na-divide. Ang isa ka group nasa Verian Pag-asa, ang isa, which is ni Brother LJ, nadala sa Mental. So si Brother Marky pa, one of their staff also, kauban sa church na yun siya, Pastor, pwede ba mag-stay sila, ang dua ka kauban, diya sa inyo ha? So I said, yes, okay kayo, at least makabisita. So ingon ko sa iya, Brad, since na naman ganito, okay naman na ikaw ako i-preach. So salamat sa Ginoo, maway pagluha-luha, isugod siya, tama ba? Sir, no? Isugod ba, no? Basta napugos na ba? Okay, so kaya ako ang bisita. Ito ang speaker karon, pangalan niya si Brother Louis Bailosis. Dugay na siya na-save. And then, 3 years na siya nag-help. Graduate siya sa Bible School sa Mount Calvary Baptist College. And then, 3 years siya na-staff sa church. And mainly, nag-work siya sa children ministry. And manang iyang ministry dito sa church. The same time, teacher ko sa Bible School, no? So, mga instructor ko sila sa Bible School. And allow God, no? Karoon ng buntag na work, sa pagkasing-kasing, pinagod sa pagwali karoon. And I would like to ask Brother Louis Bailosis. Amen! Amen. Salamat kayo, Pastor, and good morning, church. Amen. Good ba ang inyong morning? Amen. By the way, thank you for having us here. Salamat kayo, Pastor, and Ma'am, and the family, the staff, me. Nindot kayo ang accommodation. Nakakaumig mga lamig ng pagkaon. Nindot kayo bisita ng simbahan. Kaantag lamig ng pagkaon. Dito din sa inyo, sir, walay pagkaon hapon, lamig hapon. And so, thank you so much for having us here. Kawan ako si Brad Mark. Graduate also last March sa Amwang Bible College. By the way, we are from Mount Calvary Baptist Church, Jensen. So, naami din ni for preparations youth camp dito sa Verian Pag-asa. And our pastor, Pastor Doug Season dito sa Jensen. Ako si Brother Louis, LJ, kay Louis James mo. My name is Louis James Bailosis. May Bailosis din eh. Signal ko pa rin din ila-ila taon niya. Masin lang. And so this morning, I'd like to share sa inyo pulong sa Ginoo. But before that, I'll just share a short testimony. Naabot ko sa Mount Calvary Baptist Church when I was 3 years old. Kaya dako man ko sa puder sa akong lola. But then, naluwas ko 8 years old na. So, 8 years old, ang nag-share sa ako sa kaluwasan among assistant pastor or co-pastor na karoon si Pastor Ryan Orsoles. Siya among Sunday school teacher. And then, that's June 2009, 8 years old. I accepted Christ as my Lord and personal Savior. And I know for sure, kung abot ang kamatayon, I'm going to heaven. Not because nagdako ko sa church, but because I have a Savior, that's the Lord Jesus Christ who died for me. Amen. And growing up sa church, dili man perfect in Christian life, but then when I was 19 years old, nag-enroll ko sa akong Bible school, that's pandemic time, and then I graduated last 3 years ago, and then after that, I graduate after 2 months, and he absorbed me in Pastor Dag to work for him, actually really for him, for the Lord, naman sa ministry, sa Mount Calvary Baptist Church also.
Nag-help ko sa children's ministry. I'm under gihapon kay Brother Richard. I'm also under kay Sir Martin Pang sa music ministry. And I'm also under into different ministries sa church. And that's a blessing. So young people, keep serving the Lord. No regrets. No ounce of regrets. Nga nangalagad ko sa Ginoo. Ano na ko'y dako nga dream. Kaya nadako ako sa broken home, broken family. Wala ko nagdako sa akong mama o papa. Nagdako ko sa akong lola. So I have a dream nga. Eskwela ko, ako ay pinakamaguwangan. Tuloy ka buok, puros laki. Akong dream is that sama sa dream sa Matagusa. Eskwela taro, nabaho, magpadato, magbinyo, mamatay. Mo'y akong dreams, akong life. But then God changed it. And I'm glad that God changed it. Wala ko madato, but there are things in life na dili kaya mapalit sa dato ang akong experience. Amen. There are things in life na dili kaya mapalit sa dato because I follow the Lord Jesus Christ. Let's open our Bibles, please. Manindog ta palihog as you receive